Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ay sasagot tayo sa mga katanungan. Meron pong 3 tanong ngayon na sasagutin natin at alam ko po na ito po ay kapakipakinabang para po sa ating lahat. Ang sabi po ni Sir Danny, "Good PM Sir, may Avanza ako na 2013 model, 1.3 liter. Pag naka-aircon ako tapos traffic, bumababa ang RPM niya below 500, kaya namamatay ang makina. Pero pag di ako naka-aircon, okay naman. Sana ma-help mo ko. Thanks." Okay, Sir Danny, no, madali lang po yung problema nyo at halos karamihan po ng mga problema na ito ay nararanasan ng mga sasakyan, lalong-lalo na po itong mga gasoline na engine. Noong araw, problema na to ng napakaraming sasakyan. Mula nung nauso, itong mga ECU na yan, problema to ng mga Toyota, yung mga small body, big body, problema din to ng mga Galant, mga Lancer itlog, lahat. Yung mga naka-ECU sa Lancer ECI. Ang problema nyo po ay yung idle air control actuator, air control valve, or air control motor. Kapag nag-aircon ka, kailangan tumaas ang engine RPM mo. Dahil nagkakaroon ng load yung engine mo dahil umaandar, gumagana yung compressor, mabigat po kasi yung ikot ng compressor dahil nadadamay ngayon yung engine mo. So, bababa ngayon yung RPM mo dahil nagkaroon ng load yung engine, yun nga 500 yung RPM mo na lang kasi hindi nga gumana yung actuator na mag-a-adjust sana nung idle mo, nung minor. Yung idle na yon, computed na yon ng ECU. Kung halimbawa, nakaset ang idle mo sa 800 or 900 every time na gumagana yung aircon, so yun po yung magiging adjustment din nitong idle air control valve mo. Parang ganito po yun. Ito naman ay servo. Ito po ay servo motor ng mga Lancer, ng mga Galant, yung mga lumang modelo. Pero ngayon, kung titignan nyo po yung mga design din ng ibang mga IACB, no, ganito rin po halos yung design. So ito po ay electrically controlled. Ayan, kaya merong mga terminals dito. May 6 na terminals siya. Na kapag ka po nag-engage ang aircon mo, gumana ang aircon mo, magkakaroon ngayon ng signal papunta dun sa ECU na gumana ang aircon at ito po, mag-a-adjust tong motor na to, magkakaroon siya ng additional na opening para pumasok doon sa yung intake manifold. So pagpasok nun sa intake manifold, computed yon mga kapatid, kung gaano kataas lang din yung RPM. So mare-recognize ngayon yon ng map sensor mo, ng MAP mo, manifold absolute sensor mo, pati yung throttle position sensor, yung TPS. So lahat yun, mare-recognize yun ng computer. Ngayon, yun ngayon ang mag-uutos sa opening nito, ng valve na to. Yung tamang RPM ang ibibigay niya, yung tamang hangin na papasok. Kasi po ito ay kinokontrol na nga rin ng ECU. Ngayon, kapag po ito ay nasira, pwedeng nag-stack close siya. No? Nag-stack close, so pagana ng aircon mo, wala ngayong additional na hangin na papasok dahil close nga ito. So yun nga, mababa ang magiging minor mo. So nagkakaroon ng problema to minsan na dito sa connection, sa socket. Minsan naman talagang pumapasok na yung dumi sa loob nito, pinapasok ng oil, so nasisira yung motor. So yun ang magiging problema mo. Kapag ka naman ito ay nagkaroon na ng problema talaga yung winding niya sa loob, yung pinaka-motor, up and down naman ng idle mo. So yan, hindi siya pumipirmi. Kaya nung araw, pag nakakarinig sila ng mga ganito, uy, sira yung servo mo. Yan ang kadalasan na naririnig nyo nun sa mga mekaniko. So yun, Sir Danny, ito lang po ang problema mo, napakasimple. Pwede mo tong i-DIY, pwede mong kalasin doon sa engine ng Avanza mo at linisin mo kung kayang malinis, pati yung mga terminals dyan. Tanggalin mo lang muna yung battery. Pag magkakalas kayo ng mga ganitong mga electrical parts sa inyong sasakyan, tatanggalin nyo muna yung terminal ng battery. Okay? So pagkatanggal nyo, sige, linisin mo na yan. Huwag mo lang kalimutan din yung o-ring kasi hindi siya pwede magkaroon ng singaw. Pag sumingaw to, nako, mag-wild po yung inyong yung inyong idle, magkakaroon kayo ng problema sa idle. So kapag tinurnilyo nyo to, dapat talaga walang singaw. Okay? So pag nalinis nyo na, ibinalik nyo na at ganun pa rin ang problema, bumili na po kayo ng bago. Yan. So Sir Danny, DIY mo na lang para makatipid ka. Pag hindi gumana, bumili ka na lang ng bago. Wala nang ibang problema yan. Lalo pat ikaw lang naman ang humahawak ng iyong Toyota Avanza. Okay, mga kapatid, ito naman po yung next natin. Ay, bumabati muna po si I don't know what I'm doing here.
BU4503. Di niya alam kung anong ginagawa niya ron sa Australia. Kasi po nasa Australia siya. Hi, kumusta kayo dyan from Australia? Mabuti naman po kami dito. Salamat po sa inyo pong pagbati. Ito ang next natin. Ito naman ay galing po kay Parok Macharo Oldangod. Ayan, 3549. Sabi po niya, Sir, pwede kang gawa ng video. Bakit nasusunog ang sasakyan after collision? Parang ang hirap gawin nun. Magpapasabog tayo ng sasakyan dito. Pero, sir, sasagutin kita sa isang medyo technical na sagot. Kung bakit noong araw, kapag bumangga ang sasakyan, talagang boom, nasusunog. Lalong-lalo na yung mga assembled. No? Tapos, nitong mga huli, no, malas na lang talaga kapag nasunog pa yung sasakyan ng mga bumabangga. Kaya nga po makikita nyo sa mga crash test bihirang-bihira yung bumabangga na talagang nagliliyab at nasusunog. Ano po ang dahilan? Bakit ganon? Mga kapatid, halos lahat ngayon ng mga sasakyan ay ECU na. Ibig sabihin, mayroon na siyang computer, no? Electronic Control Module. Pero yung mga sasakyan noong araw, nung mga 80s, 90s na may mga ECU, ang design po ng kanilang electrical, lalong-lalo na po yung koneksyon ng fuel pump, yung mga gasoline engine. Pag in-on mo ang ignition switch mo, on pa lang, gumagana na yung fuel pump. Kaya po, pag hindi umandar yung engine, tinitingnan kaagad nila, on mo yung yung ignition mo, tapos tignan mo kung may lalabas doon sa linya ng gas. Pagka walang lumabas doon sa linya ng gas, ibig sabihin, patay yung fuel pump mo. Dapat gumagana na yan. I-check mo ngayon yung relay, i-check mo yung fuse, at yun nga, kung busted yung fuse, palitan mo ng fuse, at kapag gumana yung fuel pump, aandar na yan. Gagana na yung engine mo. Halimbawa, bumangga ka. Siyempre, umaandar ang engine, bumangga ka, mamamatay yung engine. Diba? Pag namatay yung engine, hihinto na rin yung ikot ng alternator mo at hihinto na rin yung pump mo. Kasi po, kung halimbawa bumangga ka at bukas pa yung engine, naka-on pa yung engine, bumangga ka, iyan ang malaking problema. Kasi continuous pa rin yung supply ng gasoline doon sa engine at hindi po hihinto yan. At kung magkakaroon ngayon ng short circuit doon, syempre aapo yun, tapos yun, umaandar pa rin yung engine mo at hindi mo makakat off yung fuel. Kasi kung halimbawa nabangga ka, hindi mo na napatay yung ignition, so tuloy-tuloy din yun. Kaya nga po ang design, kapag bumangga ka at nakakambyo yun at namatay yung engine, cut off na rin yung fuel pump. So wala nang magbubuga ng gasoline. Kaya po, bihirang-bihira naman din po talaga yung bumangga na at sumabog pa. So kung meron pong ganong mga eksena, kadalasan sa pelikula yon. Pero ito nga lang nakaraan, may nakita tayo dito nga aksidente diyan sa Mindanao na ito nga high ace van, no? Halos lahat ng sakay nun namatay po sila. Kasi pagkabangga nung truck yata yon, ay nasunog pa itong high ace van at lahat po doon ay namatay. So yun, Sir Parok, yun po yung maikikwento ko sa inyo pagdating dito sa mga sasakyan na bumabangga after collision ay nasusunog. Meron po kasing mga sasakyan na inirerekta nila yung fuel pump. Binabago nila yung design kasi nga po ayaw umi-start, inirekta nila yung fuel pump doon sa ignition. So kahit na namatay na yung engine, gumagana pa rin yung fuel pump. So, delikado din po yun. So, dapat wag pong babaguhin yung design. Kasi po, kahit naman yung doon sa yung mga unang modelo, na kapag in-ignition mo, in-on mo, gagana na yung fuel pump. So, pag iyan naman ay bumangga at napatay mo yung susi, okay, makakat off yung fuel pump. Yun nga lang, kung bumangga at hindi mo napatay yung susi, di ba, tapos nagkakaroon na, nasusunog na yung electrical mo doon sa harap, gumagana pa rin yung yung fuel pump mo, kahit patay na yung engine mo, gumagana pa rin yung fuel pump mo kasi nga nakarekta yung iyong fuel pump doon sa iyong positive, doon sa iyong 12 volts. So, kung meron pong mga design ngayon na ganyan pa, pwede nyo namang baguhin yan. At gayahin nyo ngayon itong mga modelong design para makaiwas po kayo sa aksidente. Mga kapatid, ito po yung third question. Pero bago tayo dumako sa third question, papasukin muna po natin itong si Noel Salazar. 3244. Olongapo City, solid auto run. Di ba? Auto runs po, auto runs. Hindi po auto run. Pero thank you po, malaking thank you po sa inyo. Maraming thank you. Olongapo City, solid o auto runs po yan. Okay, ito naman po ang tanong ni Sir Justin Mapa 8861.
Sabi po niya rito, "Hello Sir Ranz, sana mapansin mo itong tanong ko. Sir, ano po ba ang mas durable at mas low maintenance, manual transmission o automatic transmission?" Ayan. Marami nang mga nagbablog tungkol dito. Pero ako, papasadahan ko lang to kung ano talaga yung experience natin dito sa manual at automatic transmission. Noong araw talaga mga kapatid, isa sa pinaka-the best dito sa Pilipinas dahil tayo naman po ay lumaki sa paligid ng mga sasakyan. At sinuwerte po tayo na maging kamag-anak po natin yung may-ari ng Toyota noong araw, itong Delta Motors Sales Corporation. No, yun nga ang Tio Berting, tapos ang Kuya Narsi ngayon, ang Kuya Betong at ang Kuya Nestor, sila po ang may-ari niyan. Kaya po ito, may dugo po tayong mahilig sa mga sasakyan. Ito po, noong araw talagang the best ang manual transmission. Kasi nga po, mas matipid siya at madali mo siyang ipagawa, madali siyang i-maintain. Halimbawa, nasiraan ka ng mga clutch mo, kahit sa mga ordinaryong mga talyer lang, kayang-kaya na po, minsan nga po, yung mga driver mismo, kayang-kaya na nilang palitan or ayusin itong mga manual transmission. At pagdating naman doon sa mga granahe sa loob, sa mga gears noon, meron na rin pong mga magagaling na mekaniko noong araw na kaya-kayang i-overhaul talaga yung loob ng manual transmission. Pero bihirang-bihira namang mangyaring masira yon. Kaya po, ang kadalasan lang nasisira dyan ay release bearing, pilot bearing, clutch lining, pressure plate, clutch cover, yung fork, yan ang mga madalas nasisira at kayang-kayang gawin yan ng mga ordinaryong talyer, kayang-kayang gawin ng mga mekaniko. Pero ang mga automatic transmission noong araw, mga kapatid, na lalong-lalo na yung Hydramatic, nako, hindi po siya matipid sa fuel. Hindi po siya efficient kasi talaga mararamdaman mo yung galit ng makina para lang makuha mo yung talagang speed niya. At karamihan po ng mga automatic transmission na yan, yung mga Hydramatic na yan, ay mga 3 speeds lang. Yan nga po yung gawa ng mga 1940 pa ng GM po yata yan, o kung hindi po ako nagkakamali. Ang kagandahan lang po dito sa automatic transmission, ito po ay nag-evolve ng nag-evolve. Parang ngayon nga, kung dati kang gumagamit ng manual transmission, pag gamit mo ngayon ng automatic transmission, parang ayaw mo nang bumalik sa manual. Kasi nga po, matipid na siya sa konsumo sa fuel, tapos mabibilis na siya, at halos hindi mo maririnig na umiingay, umuungo lang engine mo. Ganyan na po kagaganda ang mga automatic transmission ngayon. Nabago na yung Hydramatic may mga nagpasukan ng mga automatic transmission na electronic na. Gumagamit na rin po yan ng mga solenoid. No, although hindi pa ECU controlled, gumagamit na yan ng mga solenoid. So ngayon, mas maganda na ngayon, talagang yun nga, yung gamit ng Mercedes-Benz, yung Valvetronic, tapos itong mga modelong sasakyan ngayon, talagang computerized na rin yung mga valve body nila. At itong mga automatic transmission na to, dinamihan pa nila yan ng gears. Merong 6 speeds, meron nga 7 speeds sa Mercedes, meron pa silang 9 speeds. So habang dumadami po yung mga speeds na yan, at dumadami yung mga ratio na yan, tumitipid po yan sa fuel. Kasi nga po, konting andar mo lang, kumakambyo na at hindi po nahihirapan yung engine. Hindi katulad ng mga naunang Hydramatic, ang tagal niya sa primera, ang tagal niya sa segunda, tapos tersera na. Wala nang kwarta. Pero ngayon, yung mga sumunod doon na mga 4-speed na automatic, yun nga yung evolution niya, gumaganda ng gumaganda yung kanyang technology. At ito namang manual transmission ay iiwan. Noong araw, pag nagdadrive ako ng manual transmission para makatipid, ilalagay ko primera, konting andar lang segunda, konting andar lang tersera na kagad. So sabi ko, akala ko yun yung matipid. Yung mga bagong automatic transmission natin ngayon, dahil sa dinagdagan nila ng speed, mapapansin nyo na konting andar lang kumakambyo na siya, primera, segunda, tersera, no, kwarta. Tapos na mayroon pa siyang yung lock, naglalak pa yung ating yung ating torque converter. So meron din siyang lining doon, kapag nag-lock yun, aswan na yung ating torque converter, connected na siya doon sa transmission. So kasi po ang mga automatic transmission, dahil nga doon sa fluid coupling, wala naman talagang physical contact yung transmission doon sa engine. Ang nagpapaikot dito sa transmission natin ay yung fluid coupling. Pero kapag gumana na po yung lock, yung torque converter lock na yan po magiging aswan na siya. At kung gaano yung ikot ngayon ng engine mo, yung RPM ng engine mo, ganun na rin yung RPM nitong input shaft mo. Ngayon, ang maganda doon, dinagdagan pa nila ng speeds yan dito sa transmission. Kaya lalong bumilis, lalong naging mas matipid
at lalong naging mas maganda ang andar, ang takbo ng mga automatic transmission ngayon. Yan. Samantalang itong si manual transmission, naiiwan siya sa ganung klaseng design niya. Kaya po mga kapatid, ang masasabi po natin ngayon, ano ang mas maganda ba? Yung manual transmission or yung automatic transmission? Kung ako po tatanungin nyo, mas okay po talaga ang automatic transmission, lalong-lalo na po yung mga modelo ngayon. At yung mga late model pa na mga siguro mga 5 years before, magaganda na po talaga yung mga design nila at mas matitipid na yan. Yun nga lang, kung mamalasin ka, pagdating sa maintenance, ito na po ang magiging problema. Mas malaki ang maintenance pa rin ng manual transmission. Ito. Halimbawa po, itong mga ordinaryong mga sasakyan ngayon na manual transmission, in 20 years po, mga 4 na beses kang magpapalit ng clutch assembly. 4 na beses yan. Kasi ang lifespan lang naman ng clutch assembly, 5 years to 7 years. Ngayon, kung talagang yan naman ay gamit na gamit mo pa talaga, halos araw-araw ginagamit mo, 5 years lang. Kahit pa sabihin mong okay pa, tumatakbo ka pa ng mabilis, kaunti pa lang yung naging pagbabago, ang magiging epekto naman nun, tumitigas yung clutch, nagkakaroon ka ng drag, no, nanginginig every time na umaabanti ka, at yung fuel economy. Lumalakas na rin yan sa fuel dahil nga nagkakaroon na rin ng counting slide ang iyong lining. 4 na beses kang magpapalit kung halimbawa ordinaryong Toyota Innova, no, yung gamit mo ngayon, manual. Ang clutches niyan, ang assembly niyan, kung original ang bibilin mo, nagre-range yan ng 18 to 20,000 pesos ang magagastos mo. Yung original na parts, sama mo pa yung labor. So kung sabihin mo nga every palit mo ng original na parts ng isang Toyota Innova, 25,000 o pinakamura na yung 20, in 20 years, 4 na beses ka magpapalit, uubos ka ngayon ng 80,000 pesos. Pagod na pagod pa ang paa mo doon. Diba? Stress na stress ka doon, lalong-lalo na sa traffic. Samantalang itong automatic transmission, sabihin mong ito'y Toyota Innova din, kung maiingatan mo to at hindi ito masisira in 20 years time, ang gastos mo lang dyan halos 30,000 pesos sa palit ng mga fluids, palit ng mga filters. O sabihin mo na, gawin mo ng 40,000 pesos or 50,000 pesos. Kung maiingatan mo, pero buo pa rin ng iyong automatic transmission. Kasi ang isang automatic transmission, kung talagang siswertihin ka, 25 years, 30 years, hindi mo yan basta-basta masisira. Samantalang itong manual transmission, pagdating ng 30 years, naka-6 na palit ka na ng clutches niyan. So yung 80,000 natin kanina, dagdagan mo ng another 40,000, 120,000 na yung gastos mo. At pagod na pagod ka pa ron. So, malakas pa yon sa fuel. Samantalang itong automatic transmission, lalong-lalo na yung mga dinidevelop ngayon na technology, patipid po ng patipid ito sa fuel. Lalong-lalo na itong mga CVT. Ayan. No, yung CVT, napakatipid niyan. At halos wala kang maramdaman na dragging talaga dyan. Pero maraming mga tawag sa atin, maraming mga message sa atin, mga CVT yung transmission nila, meron na ring mga jerking. No? So, yun ngayon ang mga nagiging problema. Kaya po, kung ang babasihan natin ay yung tibay naman, no, yung durability, palagay ko po, iyan ay nasa gumagamit na rin ng automatic transmission. At nasa modelo na rin po iyan ng sasakyan. Ngayon, meron din po akong Toyota Grandia, 2014 model, hanggang ngayon wala akong nagiging problema. So, 10 years na siya. Pero itong mga nagagawa namin na Fortuner na 2017 model, nakailan na po ako, yun nga, nagkakaproblema. Dumudumi yung D-solenoid at kapag dumumi yun, nagkakaroon na ng jerking. At pagka pinabayaan mo, nasisira yung clutch drum. So, ganun kasimple yun. Kaya, iingatan nyo po ang inyong automatic transmission. Mapa Toyota yan or ibang brand, kailangan po lagi nyong i-maintain yung magandang fluid para tumagal po talaga ang inyong automatic transmission. Ayan. Sa mga palagi pa rin nagsasabi sa akin na tanggalin mo na lang yung neutral. Wala naman palang ano yan, wala pong gamit yan. Pero mga kapatid, uulitin ko ulit ngayon, wala po akong sinasabing bawal mag-neutral. Mag-neutral po kayo hanggat gusto nyo. Ang sinasabi ko lang po, make sure na laging maganda ang kondisyon ng inyong fluid. Dahil isang beses na masunog yan, hindi na po yan kapaki-pakinabang sa inyong automatic transmission. At kung paano para hindi yun masunog, marami na po tayong vlogs na ginawa dyan. So, wastong pag-iingat sa automatic transmission, makakatipid ka ng malaki. At magiging matibay yan. Pero sa manual transmission, yun na yun. Wala nang magiging pagbabago yun. Yung lifespan niya, yung palit ng mga pyesa niya. Ngayon, kung magtsatsaga ka naman sa mga replacement,
at titiisin mo yung mga magiging problema. Pero ganun pa rin yun. Malakas pa rin po yan sa fuel kung i-compare dito sa mga modelo ng mga automatic transmission. Mga kapatid, maidagdag ko lang po kung itong mga manual transmission ay gagastos ka ng 80,000 kapag nasira, no, yung buong 20 years na yon, pwedeng 80,000 or mas mahal pa dahil nga kung magpapalit ka ng mga original parts. Ang automatic transmission, kapag masira mo rin naman yan. Kung modelong sasakyan yan, tulad nitong mga ginawa namin na mga Fortuner na to, ay umabot din halos ng around 50,000 pesos ang nagastos nila. Ganyan, or more pa. Kasi po, yung sa doktor na customer namin, bumili na po siya ng brand new na automatic transmission dahil nga po nawasak naman din yung laman loob ng kanyang transmission at hindi na po kayang i-reveal. So, ganun din po ang mangyayari kung mapapabayaan nyo ang inyong automatic transmission. Kaya po, wastong ingat. Dapat sobrang ingat po tayo kapag ka po kayo ay mayroong automatic transmission ng mga sasakyan. So mga kapatid, ito assignment lang po tayo. Bakit po yung mga motorsiklo na full automatic ang kanilang transmission, bakit wala pong neutral? Pag start mo, push start, inandar mo, pagka talagang nirevolusyon mo yun, andar na yun eh. Walang neutral yun. Yun po, bakit? Yan ay full automatic na motorsiklo, wala siyang neutral. So yan, ang assignment natin, bakit po yung mga automatic transmission ng mga full automatic na motorsiklo, bakit yun ay walang neutral? Tulungan nyo po ako. Paki-explain nyo po sa akin, lalong-lalo na po, yung mga may sasakyan na motorsiklo. Ako po kasi walang motor. Nakikita ko lang po yung mga motorsiklo ng ating chief mechanic po dito sa Autoruns. So mga kapatid, ito po, may request po sana sa atin dito, kaya lang masyado na pong mahaba yung vlog. Ito po yung susunod natin na isasama sa ating vlog. Sasagutin po natin itong tanong ni Katoga 004YT2. Good PM po, sir. PM to kasi SM nakalagay. Sir, bala ko po sana bumili ng Euro 4 na L300. Kaso, para marami issue, madalas puro engine problem. Basag ang block, iba naman overheat. Sana bigyan nyo po ng advice. Thanks. Ito po, kaunti lang to, primer lang. Ang mga L300 na Euro 4, ang kanyang block ay aluminum. Kaya po nagkakaroon ng maraming problema. Isang overheat lang yan po talaga ay talagang hindi mo na yan mapapatino kapag hindi mo pina-repaste din yung block. At dahil nga po sa ang aluminum ang block niyan, ay hindi po siya ganun katibay. Katulad ng mga lumang cast iron na engine ng L300, yun yung mga 4056. So yun po, ang sagot po natin dyan ay sa susunod natin vlog. 15, 30, 45, plus another 15, 60,000. Ayan, 60,000, 15,000 ng isa. Naka-discount pa daw siya sa kasa, sa Ford. Ito po ay injector ng Ford, mga kapatid. Ngayon, ito po ay nasira na at bumili na yung may-ari ng bago. Ngayon mga kapatid, doon sa mga merong ganitong klase ng injectors, para malaman nyo po kung may problema ang inyong injectors, habang nakakabit yan, habang gumagana yan, lagyan nyo po ng hose at kumuha po kayo ng test tube. Yan. Kapag umandar na, isa-isa nyo pong i-test, alam mo, maandar na, tingnan nyo kung sino yung may pinakamaraming return na fuel. Kasi po habang umaandar yan, may magre-return eh. Ayan. So kung sino yung may pinakamalakas na return na fuel, yun yung may problema. Halimbawa, isa lang yung may malakas na return na fuel, yung tatlo halos kaunti lang ang nire-return niya, ito po ay may problema. Kaya magiging palyado din ang inyong sasakyan. So ito po, instant lang, pang DIY lang po ito yung iba mga expert, ginagawa din naman to. So kung hindi naman ganito yung inyong injector na wala kayong paglalagyan ng transparent hose, at humanap na rin po kayo ng test tube kasi masusukat nyo po eh. No? Doon sa kung ilang minuto nyong ginamit, no, pinaandar yung engine nyo, halimbawa 1 minuto, ang nakuha nyong return na fuel dito ay 10 ml, samantalang yung tatlo, ang nakuha nyo lang ay 5 ml, o malakas tong mag-return. So ibig sabihin, pag malakas tong mag-return, baka barado na yung mga butas dito, kaya ang nangyayari, nire-return niya yung fuel. So yun mga kapatid, pang DIY lang to, pang quick check lang, bago nyo patignan sa inyong mga mekaniko. Yung return lang naman tatanggalin mo, hindi yan mag-check engine. Tatanggalin mo yung hose din na nakalagay dito. Okay, yan, hose lang naman talaga eh. Tapos, yun nga, paandarin mo na engine mo, tignan mo. Isa-isa po isa-isa, kung hindi, ay kakalat ang fuel dyan. So isa-isa yon. Kung sino may pinakamalakas na return, yun po ang posible na may problema. Kadong, malapit na po ang birthday mo, ang yung golden birthday. No? Diyan po sa Eastern Samar, Kadong Cardinosa, ating O1 po dyan sa Eastern Samar. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid.